Start na po tayo mga kapatid. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, yun pong si Congressman Pulong, galit na po no. Ang dami na po nangyayari sa ating bayan. Ang dami na po namamatay dahil po dito sa kapabayaan ng mga magnanakaw sa gobyerno. Pero bakit paninira pa rin po sa Davao City ang inyo pong iniintindi? No? Pag-usapan din po natin, ito pong si Arnold Clavio dumali na naman. Itigil na raw po muna lahat ng investigasyon kasi unahin daw yun sa Cebu. Kunwari, concern no? Concern ka na sa Cebu, ipapatigil mo pa yung investigasyon. Dapat nga ngayon tayo mag-imbestiga dahil mauulit at mauulit yan pag wala po tayong pinanagot. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Marami pa pong balita tayong mapag-uusapan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Alam nyo po, ito po ang katotohanan, no? Ang Pilipinas ngayon, pinaka-worst po to, pinaka-worst na Pangulo, pinaka-worst po na ekonomi, pagnanakaw, no? Pinaka-worst po na pagnanakaw, corruption, sa history po ng Pilipinas, no? Sabi nga ni Chavit Singson, ang last na natandaan niya na garapalang pagnanakaw nung panahon ng tatay ni BBM. Sabi po ni Chavit Singson, masama na yung ama pero mas masahol tong anak. Yung ama daw na momorsyento lang, ito pong anak, ghost project talaga. At dahil po dyan, no? Okay na sana yan eh. Kung ang mga tao po pinapakita po lalo na po ng media kung ano po yung tunay na kaganapan. Pero ang dami pong nagbabait-baitan, ang dami pong nagpapanggap na anti-corruption. Pero sa totoo lang po, ang ginagawa po nila, nililihis po nila, mabuti na lang wala nang naniniwala. Katulad po nito ni Arnold Clavio, no? Sa biglang tingin, kala mo tama yung sinasabi niya eh. Ano ba yung sinasabi? Ito po, hindi namin kailangan ngayon ng investigasyon ngayon. Unahin muna natin ang pagtulong sa nasalanta ng Bagyong Tino. Kung titignan mo, kala mo tama eh. 'Di ba? Utot mo. Matagal nang hindi nag-iimbestiga ang Senado. Matagal nang hindi nag-iimbestiga yung ICI. For your information, Arnold Clavio. Matagal na nilang dinidelay itong mga investigasyon. Kasi may tinatago sila. Katulad mo, katulad ng media. Yan ang problema natin, no? Kung mga tao po, wala lang tong mainstream media, napaparating po sa kanila ang katotohanan. Ang inaatupag po ng mainstream media, headline yung sa Dolomite, yung pag-iimbestiga sa Dolomite. Headline po nila yung pagpunta nila Magalong dyan sa Davao City. Alam nyo, napakaraming ipokritong tao. Isa na to si Magalong. Hindi lang natin binabanatan gano dahil akala natin talagang totoo siya na corruption buster, no? Anti-corruption. Pero nakita niyo naman po, kung tutuusin, 'di ba? Hinahanapan mo ng butas yung Davao. Wala silang makitang flood control project na nawasak kaagad-agad, no? Wala silang nakitang ghost project. Eventually, may mawawasak pero madaling kumpunihin dahil polidong pagkakagawa. Pero yung, alam nyo po, ito po ang
kaya ako galit na galit dito sa ICI, lalo na kay Magalong, kasi inaaksayan nyo po yung pera ng taong bayan. Sa totoo lang po. Nagpupunta kayo ng Davao, nakailang balik na kayo sa Davao. Punta kayo ng punta sa Davao. Pero, wala naman kayo nakikita, nagpipilit pa rin kayo. Yung mantra nila na alay, told a million times, becomes truth. Yun po yung sinusunod nila eh. Ulit-ulitin lang natin yung pagpunta natin sa Davao, ulit-ulitin lang natin na magsabi tayo na mayroong anomalya sa Davao, maniniwala na yung tao. Paano kami maniniwala? Wala naman kayong pinakikita. Paano kaming maniniwala? Si BBM nagpunta sa Ghost Project. Pinakita niya. Eto, supposedly meron to. Pero ni isang araw, walang tinarbaho. Kayo, may pinakita ba kayo? Yung kay Magalong, tignan nyo po yung pinapakitang picture ni Magalong. Nakita nyo po ba na panay damo yun? Panay mga tinubuan na po ng mga puno? Rock netting ang tawa, yung rock netting, yung pansalo. Bakit napaka-ipokrito ni Magalong? Bakit hindi siya nagpunta bakit hindi niya imbestigahan yung mga landslide sa Baguio? Kada uulan meron landslide sa Baguio. Bakit hindi yun yung sitahin mo? Yung mga kontraktor nyo sa Baguio, kung totoo ka. Di ba? May landslide ba? Okay sana kung landslide tapos iimbestigahan nyo kasi nag-landslide. Kitang-kita natin yung pinapakita, kinakalkal nila na rock netting sa picture Wala naman landslide Gumagawa kayo ng mga issue na hindi na dapat. Ngayon, eto si Arnold Clavio, balik lang tayo. Babalikan pa natin yan sa pag pinag-usapan na natin yung tira ni Pulong. Alam mo, Clavio, ang kailangan natin ngayon, masusing investigasyon na talaga, yung tunay na investigasyon. Unahin na natin yung mga flood control ghost project sa Ilocos Norte. Dito mismo sa anak ng Pangulo sa Ilocos Norte. Ito po ang sinasabi ni Arnold Clavio. Tubig, pagkain, kuryente, hindi investigasyon. Libo-libo ang hindi alam kung ano mangyayari ngayon at bukas. Pwede ba sila munang asikasuhin natin at tulungang makabangon? May panahon ng mapanagot ang walang yang mga nasa likod ng flood control project sa Cebu. Pero ang kaligtasan ng marami ang dapat maunang mangibabaw. Hindi ko maintindihan kung ano yung logic mo. Ibig bang sabihin, Arnold Clavio, pag nag-imbestiga, yung mga tao kung bakit bumaba sa Cebu, titigil ng pagtulong? Hindi ba tumutulong ngayon? Maraming tumutulong. Maraming nagpapadala ng tulong. Wala na nga lang sa ibang bansa gano kasi tutulungan natin yan, ibubulsa lang ng mga manduruga sa Pilipinas. Di ba? Bakit tayo magdo-donate dyan sa mga Pilipinas? Hindi naman makakarating dyan sa mga nasalanta ng bagyo. Mapupunta lang yan sa bulsa ng mga magnanakaw. Pero Arnold Clavio, ano yung logic mo? Huwag nating imbestigahan dahil tumulong muna tayo. Pwede namang, iba naman yung tumutulong, iba naman yung nag-iimbestiga. Nakita mo ba riyan yung Blue Ribbon Committee? Nariyan ba yung Blue Ribbon Committee sa Cebu? Tumigil ba ng investigasyon yung Blue Ribbon Committee dahil tumutulong sila sa Cebu? Matagal nang tumigil yung Blue Ribbon Committee sa pag-iimbestiga. Kaya sila tumigil sa pag-iimbestiga dahil napangalanan yung amo mo, Arnold Clavio. Antindi, no?
Mga manlilin lang yung ating mainstream media. Nililin lang tayo. Wag na raw muna mag-imbestiga. Sino ba nag-imbestiga pa ngayon? Matagal na silang hindi nag-imbestiga. Nakita mo ba sa Cebu yung Blue Ribbon Committee? Hindi sila tumutulong sa Cebu City, hindi dahil sa nag-imbestiga sila. Tumigil na sila sa pag-imbestiga dahil nabanggit yung pangalan ng amo ninyong mga taga-media. Lintik kayo. Papatigil, i-justify nyo pa na wag nang mag-imbestiga. Matagal nang hindi nag-imbestiga. Kung tinuloy-tuloy nyo yan sana, tingnan nyo po yung mga sinasampahan ng kaso ng ICI, pinasasampahan ng kaso ng ICI. Yung mga pangalan din na naimbestigahan sa Senado. Ibig sabihin, kung nagtuloy-tuloy sana ng investigasyon yung Senado, marami na sana masasampahan. Wala naman sila nasasampahan pa ng kaso na hindi na imbestigahan sa Senado. Kaya kung nagtumutok sa Bulacan yung investigasyon ng Senado, Bulacan lang din po yung nakakasuhan. Tsaka yung mga senador, tsaka si Saldico, balak kasuhan. Hindi po yung 15 kontraktor, yung isang kontraktor lang po, yung Diskaya lang. Sa Bulacan, ang daming kontraktor eh. Na yung nagpahiram Calabrais, walang kaso, hindi pwedeng kasuhan. Matindi rin tong ICI na to eh. Porkit nanginginig yung si Manang doon na sinasabi niya na pinahiram namin kay Engineer Bryce. Walang kaso yun. Nagpahiram. Ibig sabihin, ghost project yung ginawa nila Bryce Hernandez. Ikaw yung contractor ng ghost project. Tapos ligtas ka. Okay. Kaya dapat tuloy-tuloy po yung investigasyon at tama po yung iniimbestigahan nyo. Bakit po Dolomite? Alam mo, may sisingilin kayo, Speaker D. Katulad ng hindi nakakaligtas ngayon, si Speaker Martin Romualdez, dating Speaker, kahit na nag-resign na siya sa pagiging Speaker, yung ano yung sinasabi ni Boying? Hindi po pwedeng walang hindi madamay si Martin Romualdez. Kasi tauhan niya to si Saldico. Oh. Kung gross negligence, ibig sabihin hindi ka nakialam, hindi mo pinakialaman. Oh, imposible 'yun. Ito po, gross negligence mo rin to dahil iaalaw mo yung katulad ni Coque Redon na palatai dyan sa Manila Bay noong araw. Dyan yata tumatai yan sa Manila Bay. Kaya gusto niya imbestigahan yung Dolomite. Gross negligence din yan dahil pera ng taong bayan yung gagastusin ni Redon. Wala pong kinalaman sa flood control project yung Dolomite. Kahit yung sinasabi ni Redon, kaya siya mag-iimbestiga dahil sa tingin niya, hindi niya kursunada yung pagkakalagay ng Dolomite. Anong pakialam namin sa kursunada mo? Yung mukha mo hindi bagay sa Dolomite. Yung mukha mo bagay dyan sa taihan dati at basurahan. Pati ba naman mag-imbestiga kayo kung may anomalya? May anomalya ba yung Dolomite Beach? Yung anomalya dyan sa Dolomite Beach, yung pagmumukha ni Redon, yun ang anomalya. Namimiss niya yung taihan niya. Thank you very much kay Pinay Pilipinas na nagbigay sa atin ng 40 THB. Ang gaba di magsaba, dool na taybads. Okay. Patunayan ko sa iyo, Clavio. Yung nag-iimbestiga na ICI, alam niyo po, sayang po ang pera sa inyo. Dapat hindi na kayo pinondohan. Buwagin na yan. Buwagin na lang kayo. Huwag na kayong pondohan.
ipampagawa na lang ng classroom para naman madagdagan yung 22, maging 24 naman. Bakit po sayang? Biruin nyo po, ang dami pong ghost project. Ilan yung sinabi ni Vince Dizon na ghost project? 400 plus. May nabanggit ba sa Davao City na ghost project? Kung konti lang po yung tao nyo at ang resources ng ICI, kulang po kayo sa resources, hindi nyo po kayang puntahan yung lahat ng 400. Unahin nyo na po, mamili na po kayo ng pinakamalaki. Ako na po magtuturo sa inyo, ako na po mag-advise sa inyo. Magagaling kayong mga tao pero yung diskarte ninyo sablay. Una, kung kapos po kayo ng mga investigador, gusto nyo puntahan yung lugar, unahin nyo na po yung mga malalaking krimen. Di po ba? Unahin nyo na po yung malaking krimen. Ano po ang pinakamalaking krimen? Ghost project. Unahin nyo na po yun. Yung pinakamalaki pong pondo ng ghost project, ang tanong po ICI, napuntahan nyo na ba yung 400 plus na ghost project? Sabi ni Vince Dizon. Naimbestigahan nyo na? O hindi pa pala eh. Bakit uunahin nyo yung walang ghost project? Bakit uunahin yung imbestigahan nyo walang ghost project? Ulitin ko. Bakit inuuna nyo yung Davao City? Wala namang ghost project. Diba? So malinaw na malinaw, yung ICI hindi naman talaga siya tumutugon sa kagustuhan na mag-imbestiga at masampahan ng kaso. Ang ICI ginagamit ngayon lantaran, araw-araw yung pagmumukha ni Magalong nakikita natin, lantaran, kung ano-ano lang pupunta sa Davao City, maghanap, iikot dun, maghanap ng maiimbestigahan. May nakita ba kayong ghost project? Wala. May nagsabi bang may ghost project sa Davao? Nakailang balik na kayo. Unahin nyo po yung 400 na ghost project. O eto tip, papayuan ko na kayo. Ako na magpapayo. Sa Ilocos Norte merong ghost project, sabi ni Singson, Chavit Singson. Bakit po hindi yun ang unahin yung puntahan? Anak ng presidente kasi yung congressman. Bakit sa Davao kahit bakit sa Davao kayo nag-iimbestiga kahit wala namang ghost project? Kasi Duterte. Hahanapan nyo ng hanapan ng butas ang Duterte. May nakita ba kayo? Wala. So anong ginagawa nyo sa Davao? Pag-aksaya ng pera natin. Iniinsulto nyo yung mga Pilipino na pinapaniwala nyo dahil balik kayo ng balik. Kunwari, merong anomalya. Rock netting, yung sumasalo sa mga bato. Sa Baguio City, nahuhulog yung mga bato. Bakit hindi nyo simulan? Magpaalam kayo kay sa mayor ng Baguio City. Magalong punta ka sa Baguio City, magpaalam ka sa mayor doon. Mayor ng Baguio City, katok-tok po. Pwede po bang iimbestigahan lang namin yung kung ano nangyari dito sa rock netting ng Baguio City? Bakit lagi may landslide? May rock netting na yan. Badong, bakit niya kakatukin? Kakilala niya yung Baguio City Mayor. Kakilala mo pala Magalong, yung Baguio City Mayor. Kakilala mo pala eh. In fact, kaapelyido niya. Kaapelyido mo yung Baguio City Mayor, Magalong, yung ICI, yung nasa Davao. Kaapelyido mo yung mayor ng Baguio. In fact, siya yung mayor ng Baguio. Ikaw pala yun. Naknampu pa. Sarili mong lugar. May rock netting. Nagla-landslide pa rin. Sa Baguio City, doon sa pinamumunuan mo, may landslide. Nag-iimbestiga ka ng rock netting sa Davao City na walang... Ang layo. Gusto mo lang ba sumakay ng eroplano? Kaya ka pupunta ng Davao? Lumayo ka pa.
Nasa Baguio City, gusto mong imbestigahan? Yung mga palpak na rock netting? Baguio City, no, nangunguna. Bakit hindi mo imbestigahan? Sumama ka kay Marcos nun eh. Galit nga si Pangulong Marcos eh. Ikaw pala mayor doon? Anong ginagawa mo sa Davao City? Sarili mong syudad na papalusutan ka? Ang pinagkakapuri ng mga Davaoenyo sa mga Duterte, hindi sila nalulusutan ng mga palpak na kontraktor. Ano tawag mo ron, mayor, kaya sa Davao, sa Baguio City? Ikaw naman mag-aalong oh. Inanuhan ka lang ni Auntie Claire eh. Pinakitaan ka lang ng picture ng contract mo na tennis court eh. Magkano raw yung tennis court niya? Nagpagamit ka na ngayon. Ganyan talaga eh, di ba? Okay. ICI. Bago tayo pumunta sa banat ni Pulong, ICI. Mag-imbestiga kayo, di ba? Ito po ang inamin ng ICI ngayon. Just in. Ito po ay sa Manila Bulletin. ICI Chair Retired Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. appeals to all possible whistleblowers in the anomalous flood control projects to come to the body as the ICI struggles to establish link between small fishes to the bigger ones. Umamin na po ngayon ang ICI chair na hindi po nila, wala po silang mga whistleblower, wala po mag-uugnay, wala pong testigo na mag-uugnay po sa maliliit. Eto po, pumunta na raw kayo, umaapila sila. Gusto nilang i-establish yung link ng mga maliliit, mga kontraktor, mga district engineer sa mga malalaki, sa mga senador, sa mga congressman, sa speaker. Lumantad daw kayo. Kailangan nila ng whistleblower. Yan po ang pahayag ng ICI. So, ibig sabihin, umaamin po yung ICI na nahihirapan silang magkaso sa malalaking isda dahil wala po silang mga whistleblower. Wala pong lumalantad na testigo na magte-testify na sila po magtuturo o mag-uugnay yung mula doon sa mga maliliit, sa mga engineer, sa mga kontraktor sa baba, iugnay nila sa malalaking isda. Ay teka pala, ICI. Kilala nyo ba yung mga diskaya? Kilala nyo malamang. Nagpunta sa inyo ilang beses, di ba? Kilala nyo rin ba yung si Bryce Hernandez? Kilala nyo rin, di ba? Kilala nyo rin ba si Alcantara? Oh, pabalik-balik yan sa inyo eh. Narinig namin sa live nila sa Senado, narinig namin na itinuturo nila si Martin Romualdez, si Saldico, yung mga senador, yung mga congressman o may dating congressman, yung Yusek Bernardo. May testimonya na sila na nag-uugnay. Kinakailangan nyo ng panibagong whistleblower. Bakit hindi na lang sila? Bakit hindi na lang yung mga diskaya? Oo nga pala. Paano pang ayaw na kasi ng mga diskaya eh. Kaya hindi na namin sila magagamit na testigo kasi ayaw na nila. Bakit kaya umayaw yung diskaya? Hindi ba kayo nagsabi, ICI, yung miyembro nyo nagsabi, si Dale Singson, yung dilawan na miyembro nyo, nagsabi na,
Aba, hindi po pwedeng state witness ang mga diskaya. Hindi po pwedeng maging state witness yung katulad ng mga diskaya. May mga naglantad na sa inyo. May mga gustong tumistigo laban sa malalaking tao. Ano sinabi nyo? Hindi kayo pwede. Tapos yung pala, wala naman pala kayong ibang whistleblower. Kayo ang sumabotahe sa sarili ninyo. Ngayon, sino pa pong whistleblower ang lalantad? Lahat ng mga kontraktor, alam po nila yung nagaganap. Sinabi na nga yan ng diskaya. Ang linaw po eh. Ang linaw po, ipinahayag na ng mga diskaya. Simula pa lang, lokohan na yung bidding. Mula pa sa bidding, lokohan na. Naglalagay sa NEP. Yung nilalagay yung pera sa NEP. Ano yung sinabi? Saan ba natin to na basta isa rin sa mga nagtestigo na yan. Pagka nakita na sa NEP yung pinopost nila, babayaran na yung magbabayad na yung kontraktor. Kunwari, nag-propose si congressman. Pag nakita na sa NEP, babayaran na nila yung congressman. Babayaran. Kung sino yung nag-propose. Kunwari, si Risa Ontiveros, proponent. Si Risa Ontiveros, meron siyang mga Opo, di ba? Nilantad na ni Katunying. Paano kayo magkakaroon ng testigo? Ang sabi nyo nga sa diskaya, hindi sila po pwede. Kakasuhan nga namin yan. Sino ngayon yung lalantad? Tahimik na lang kami, wala pa kaming kaso. Ilan na po nakasuhan yung kontraktor? Wala pa. Diskaya pa lang yung makakasuhan nyo. Bakit? Lumantad sila, nagsabi sila na nalalaman nila. Ano aral yan? Huwag kang lalantad, wala kang kaso. Lumantad ka, katulad ng diskaya, may kaso ka. Kasi umamin ka ng pagkakamali mo. Badong, hindi ba pwedeng yung tinestify ng diskaya magamit? Pag magcha-charge na po, hindi raw po pwedeng gamitin yun. Kinakailangan po, itestigo niya. Alam niyo yun? Hindi ka pwedeng, sa Senado po kasi, kaya makikita po na sa Senado po kasi, hindi ka pwedeng hindi tumistigo eh. Hindi ka pwedeng hindi mag-appear. Dahil ipapahuli ka ng senador eh. Ipapakontempt ka, iwawaran to pares ka. Diba? Pero hindi nyo po pwedeng gamitin kung ano man yung naroon sa Senado kung ayaw na mag-testify. Halimbawa, sinabi nila yung mga yon. Tapos kakasuhan nyo si Martin Lab dahil sa si Saldico dahil sa sinabi ng diskaya. Ayaw tumistigo ng diskaya sa tunay na korte. Hindi nyo pwedeng gamitin yung testimonya niya. Yun ang pinakamabigat ninyong kasalanan, ICI. Kung wala kayo, papalitan lang yung sinabotahin ninyo yung sarili ninyong investigasyon. Ngayon, nananawagan kayo na lumantad yung mga whistleblower. Lumantad na nga yung mga whistleblower eh. Ang dami nga nilang lumantad. In fact, ang dami nilang nag-a-apply. Mamimili nga kayo. Ngayon, isa-isa na sila. Nung nakita nila yung ginawa nyo kay Diskaya, ano sabi ni Bryce Hernandez? Ayoko na rin. Hindi na rin ako mag-a-apply ng state witness. Ipaglalaban ko na lang yung kaso ko. Mas mabuti pang ipaglaban nila kaso nila. Baka manalo pa sila. Punta ng punta sa inyo. Wala naman silang protection pala. Sila pa pala unang makakasuhan. Hindi ko po pinagtatanggol yung mga magnanakaw na kontraktor, magnanakaw na mga engineer. Hindi po. Nagbabatay po ako dito po sa statement ninyo ngayon. Ang sabi nyo, naghahanap kayo. Ayan no.
You are appealing to all possible whistleblowers in the anomalous flood control. Well, in fact, ang daming nag-a-apply nung una na maging state witness. Wala na ba ngayong state witness? Wala na kayong aplikante? Hindi nyo na mapatawag yung Diskaya. Malamang hindi na rin pumayag si Bryce Hernandez kasi nagsabi na siya, hindi na ako mag-apply ng state witness. So, payag na silang kasuhan nyo. Ipagtatanggol na lang nila yung sarili nila. Sinabutahin nyo yung sarili nyo. Ang gusto nyo talaga, wag matukoy. Paulit-ulit si Marcoleta dyan. Kayo ang umahadlang. Blue Ribbon ni Lacson, etong ICI. Nagtatayo kayo, pinigilan nyo si Marcoleta. Si Marcoleta, nung siya yung Blue Ribbon Committee, isa lang yung kanyang gustong gawin. Matukoy yung pinaka malaking isda. Hindi mga sapsap lang at galunggong. Yung mastermind ang tutukuyin. Ganda, 'di ba? Ngayon natin makikita yung malaking pagkakamali nyo, yung tinatabla nyo yung Diskaya. Ngayon, sino pa state witness nyo? Masasampahan nyo ng kaso yung mga yan, pero hindi magtitestigo si Diskaya. Walang titestigo laban sa kanila. Lusot. Yan ang pinakamalaki nyong kasalanan. Ano sa tingin namin yung ginagawa nyo? Tingin namin sinasadya nyo. Diba? Sabi nga ni Marcoleta, pinoprotektahan. Yung mismong Blue Ribbon Committee ang nagpoprotekta sa mastermind. Mabigat na akusasyon yun. Punta na tayo rito kay Congressman Paulo Duterte. Kaya dito, laging punong-puno tayo ng balita rito. Pucha, nagtsatsaga kayo sa mga kung ano-ano lang. Biro lang po. Okay, eto po. Baka nayayabangan na naman kay Badong ha. Biro lang yun ha. Yung iba hindi biro. A statement of Representative Paulo Z. Duterte on the allegations made by Antonio Tino. Ito po yung ACT party list regarding Davao City flood control projects. Let me make this clear. Davao City has nothing to hide. Correct. Ilang beses na kayong bumalik sa Davao, wala pa rin kayo nakikita. Every single flood control project along the Davao and Matina rivers was implemented, inspected, validated by the Department of Public Works and Highways and the Commission on Audit. The structure exists. They are serving the people. They are not ghosts. Unlike the kind of politics some people keep reviving every time they need attention. Walang ghost project na papakinabangan at lahat po ng mga taga Davao magte-testify na totoo. Tino's so-called expose is nothing but a desperate and ignorant attempt to drag Davao into another circus of baseless ignorant attempt to drag Davao into another circus of baseless accusations. You claim to have uncovered anomalies, but did you ever question DPWH with your so-called facts? Or did you just piece together numbers so to sound relevant again? If you really truly believe in accountability, start where it actually matters. Why not inspect Luzon, where even Governor Chavit Singson himself admitted there are ghost and substandard projects? Why are you silent?
Ano ba tong cellphone ko? Nawawala ko lagi. You claim to uncover the anomalies, but did you ever question the Fidel? Ayan. If you truly believe, ayan, Chavit Singson himself admitted there are ghost and substandard projects. Why are you silent there but loud in Davao, where projects are visible, verified, and functional? Kabalo man kung nga bayarang tigkahol ka lang at ang iyong master is no less than the bangag president. Oh, kahit natututo na ako magbisaya, ang pagkakaintindi ko rito bayarang tagakahol ka lang ng iyong master na bangag na presidente. Ayan. Itama nyo na lang kung mali ang aking ha. Unya imong anak nga daghang proyekto, imong agaw nga korap. O, mismo yung anak mo, unsa na president bangag, imong asawa unsaon na lang, dati baya na protector sa pogo, sa akong nadungog hilak inchik sa billions na iyang nakolekta. O, ayon dito sa pagkakaintindi ko, yung anak mo nga ay maraming proyekto na ayon kay Singson ay mga ghost at mga substandard. At yung asawa mo ay protector ng pogo. Kita mo naman ay kasin. Kasin pa. Yung baya, di ba asawa, yan, imong asawa unsaon na lang, dati baya na protector. Yung kasin, igaagaw, kala ko naman. Ayan, imong igagaw nga korap. Yung pinsan mo ay korap. Hoy, bangag. Why ni sumbong sa ghost project sa imong anak, kay ako'y muadto sa Ilocos ug mag-inspect. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Siya na mag-inspect sa Ilocos ng mga ghost project ni Sandro Marcos. And to the ICI, stop pretending this is national audit when you keep flying your people, retired police, recycled appointees. Magalong, ikaw to, recycled ka. And non-engineers to Davao just to take photos besides working projects. If you want credibility, send real engineers, not political operators paid by bangag nga presidente. Understandable na siguro yun. Kung gusto mong mangita og ghost project, adto sa Luzon og sa rehiyon nga hantod karon, puro papeles ra ang proyekto. Kung gusto nyo raw makakita ng ghost project, pumunta kayo sa Luzon. Panay papeles lang ang proyekto. Diri sa Davao, naa ang ebidensya. Konkreto, lig-on, ug nagamit. Dito po sa Davao, may ebidensya, konkreto, at nagagamit. Sino-shortcut ko lang. We don't need lectures from people who can't even fix their own backyard. Correct. BBM. Yung backyard mo sa Ilocos, baka gusto mong dyan magsimula ng pag-imbestiga ng mga ghost project. We don't need you here. Stop wasting government resources. Yan po ang pinakamalaking kasalanan ninyo. Nag-aaksaya kayo ng government resources. Kasi po mahal yan balita natin, parang private airplane pa yung sinasakyan ng mga yan. Ayaw pa sa commercial airplane. Daig pa nila si Tatay Digong. Si Tatay Digong ng presidente, walang private airplane. Sumasakay sa commercial airplane. Ngayon po si BP Sara, sumasakay po sa commercial airplane. Hindi kayo nahiya.
Dati kaya baya. Ayun. So here's my advice to Tinyo. Come to Davao, walk the riverbanks, see the projects, and talk to the people whose homes no longer flood because of those structures. Then maybe you'll realize the only thing missing in your so-called investigation is the truth. Paano ka nag-imbestiga kung hindi ka pala nagpunta ng Davao? Panay papel-papel lang investigasyon? Until then, stop using Davao as your political punching bag. We don't owe anyone an apology for doing our job right. Correct. Kung sino pa po yung pamilya, kung sino pa po yung mga congressman, mga mayor na totoong nagtatrabaho at mahal sila ng tao nila, yung pa yung sinisiraan nyo. Lisod, nakipagdebate sa isa ka ugok, ga-represent pa gyud sa mga teacher unya ugok, dawat limpyo ara. Oh. Nakikipagdebate ka, isa kang ugok, nire-represent mo pa raw kunwari yung mga teacher, ugok ka. Ayun na, hindi ko naintindihan. Dawat limpyo ra. Kaya po talaga tayo, napapaligiran po tayo. Ang laki po ng problema natin, no? Pinakamalaking korupsyon. Grabe po talaga. Wala pong solusyon eh. Wala pong solusyon sa hinaharap. Tignan nyo na lang Nag-aaksaya kayo ng panahon, oras. Alam nyo na nga wala kayong makikita sa Davao City. Maliit na maliit lang. Mga tao, hindi naman bobo eh. Si Marcos na nga, yung presidente nga nagpapakita ng ghost project. Ang iimbestigahan nyo yung walang mga ghost project. Yung limpyo ra. Dawat limpyo ra, wala talaga. Ugok ka. Tinyo. Walang umangal. Mahirap, nag-iimbestiga kayo, wala naman kayo sa Davao. Hindi pa naniniwala yung mga yan. Ako nagpapatunay na sa Davao City, madaling araw ka maglakad sa kalye, tahimik. Dahil ako mula hotel, wala na makainan dun sa hotel, pupunta ako, maghanap ako. Alam nyo kung saan ako nakakakain? Di ko alam yung lugar na yun pero yung mga balbakwahan dun, 24 oras. Iba po yung solusyon na ginagawa ninyo sa hindi po nakakatugon sa problema. Nagtayo kayo ng ICI, pinalabo lang ng pinalabo. Pinalitan ninyo. Tignan nyo tama na yung direksyon ng Blue Ribbon, pinalitan nyo si Marcoleta. Ano na nangyari sa Blue Ribbon? Tumigil na ng pag-imbestiga, hindi na nila alam gagawin eh. Kada mababanggit si Martin Romualdez, tumitigil kayo ng investigasyon eh. Pinatigil nyo yung investigasyon sa HOR, pero papayagan nyo na mag-imbestiga. Ikaw, Speaker D. Naatim mo yun? Pinatigil mo yung isang investigasyon, pero papayag ka na imbestigahan yung Dolomite Beach? Ano pong kinalaman ng Dolomite Beach? Tapos, ang dami pang bayarang media. Katulad nito ni Arnold Clavio. Bayaran ka, Arnold Clavio, ng GMA7. Dawat limpyo, tumatanggap ng walang kahirap-hirap. Ayun. Yung pala yun, dawat limpyo ra. Tumatanggap ng walang kahirap-hirap.
Kaya nga hindi alam ni ano eh, kung ano yung iniimbestigahan niya ron eh. Meron bang mga bumagsak na bato ba? Okay. Badong, baka may mga nakalimutan ka pa. Marami po tayong topic kasi kaya hindi ko na alam kung anong karapat dapat. Eto po, balikan ko lang po yung sa naghabol tayo ng tourism, no? Dahil worse tayo sa tourism. Ngayon, dito sa Southeast Asia, worse po tayo. Talo pa tayo na may gera. Wala na po yung mga dating pumapasok. Yung 2019, before pandemic, bigyan ko lang po kayo ng ideya. Yung China po, ang pumapasok po sa atin na Chinese. Aba, hindi po pala Chinese ang pinakamarami. Kikorek ko po ang sarili ko ha. Mga Koreano po pala mas marami. Di ba? Mga Koreano. Pero ngayon po, yung Chinese po, mataas po yung pumupunta 1.7 million noong 2019. Pero ngayon po, 300,000 lang. Badong, hindi pa naman tapos eh. Edi, kunwari, hindi pa tapos. Sige. Halimbawa, doblehin na lang natin. Magiging 600,000. Wala pa sa butal nung 2019 eh. Kaya ang solusyon nito, ang solusyon ng tourism natin, ibalik yung e-visa. Yung wag nang higpitan. Pero hindi pa rin papasok yung mga Chinese. Kasi bukang bibig naman ni Bronner, gera with Chinese. Di ba? Sa isang banda, nagsusumikap yung tourism natin na pabalikin yung mga in-check dito, yung mga Koreano, pero yung ginagawa naman nila Bronner, bukang bibig, gera, digmaan with China, digma. Paano ma-encourage yung mga Chinese na magbalikan dito? Tsaka hindi ko alam ha, iba kasi sila, communist sila eh. Hindi naman malaya. Pag sinabi ng gobyerno nila na huwag kayong pumunta ng Pilipinas, malamang ganun eh. Yung iba naman, bakit naman sila pupunta rito? Kurakot nga yung pagkakaintindi sa atin eh. Baka mamaya, kurakutin lang tayo. Kaya kawawa po ang kawawa po yung ating napaka-contrast po nung ginagawa natin. Sabi na nga, paulit-ulit tayo, no? Sabi na nga natin, sana tinuloy niya talaga yung mga gawain ni Tatay Digong. Kasi yung South Korea, presidente nga nila, yung presidente nila na yan, na kamay si BBM, presidente nga nila nagsabi na wag muna tayong mag-ano riyan. Kung may investment kayo dyan, tigil muna natin at kurakotan yan. Ito po, sinasabi ng DOJ, Witness Protection Program is still open to government contractors Curly Diskaya, Curly and Sara, provided they fully cooperate with authorities and not protecting certain individuals. Wala na, it's too late na eh. Nangayaw na po yung Diskaya eh. Wala kayong makita, di ba? Nakakahiya yun kasi by default matatalo lahat ng ano nyo. Alam nyo po, yung mga mastermind, mahirapan po kayo ng paper trail yan. Yung sinasabi po ni Lacson na dapat may resibo, dapat may dokumento. Yun nga po yun eh. Ang dokumento po dyan sa mga ganyan, yun pong salaysay. Testimonial evidence po. Meron na eh. Gutesa, Diskaya. Ang kinakailangan nyo na lang, corroborative. Nagsuggest ba to na merong magko-corroborate kay Gutesa? Nagsuggest sa'yo, kinausap ka, Ping. Hindi ko alam kung si Ping Lacson o si Tito Sotong kinausap.
pinatigil nila yung yung investigasyon. Ngayon, kunwari gusto na nila, nakaalis na yung mga ko-corroborate. Nasa piling na ni Saldico. Magkakaugnay po yun eh. Yung maaaring mag-corroborate kay Gutesa, kasama ngayon ni Saldico. Oh, ano ibig sabihin yan? Importante yun. Kung mabilis sana si Lacson, kinabukasan, in-invite na kagad yung mga gusto mag-corroborate. Meron na kayong kaso kay Martin. Kaso nga, mukhang sinadya ninyo, tama yung sinasabi ni Marcoleta, yung Blue Ribbon mismo yung pumuprotekta sa mastermind. Hindi po nga namin alam kung sino talaga